Hello mga Martes. For today's video nga, samahan nyo kami mamalengke ni asawa. Mamamalengke nga kami at pupunta kami sa Mayapya para makabili ng ulam. Dahil nag-request nga si nanay na magluto kami ng adobo na mataba. Nakshuta. At dahil nag-request nga si nanay, sino ba naman kami para tumanggi? Nakshuta. Dahil tayo ay mayaman, sundin natin request ni mother. At pagdating nga namin sa palengke, tingnan nyo naman, bibili na kami ng baboy dahil tayo ang mayaman. At syempre, nag-grocery na rin tayo. At fast forward nga, pagdating namin dito sa bahay, inasikaso na namin yung mga pinamili namin sa palengke. At syempre, bago natin ipaglalagay ang ating mga pinamili, lilinisin muna natin ang ating ref. Paano ba naman? Tingnan mo naman, parang bodega, nakshuta. At hindi lang parang bodega, ang aming ref ay para ring dagat. Puro tubig ang laman. Charot. Minsan talaga mga mare, napapaisip ako kung ref ba talaga to o dagat. Dahil sa sobrang dami ng tubig, pwede ka na maglangoy. Charot! Hinapura ko na nga ang paglilinis dyan dahil kailangan na rin namin magluto ng tanghalian at tanghali na dyan. Tinanggal ko na nga sa plastic yung karne mga mare at nilagyan ko ng asin para ito'y mahugasan. At pagkatapos ko nga mahugasan yung karne, naghiwa naman ako na to ng bawang at sibuyas para panggisa sa lulutuin nating adobong baboy. Pero charot-charot ko lang, hindi ako magluluto dahil si asawa magluluto niyan. Alam niyo naman ako taga-kain lang, charot. At pagkatapos ko nga mahiwa yung mga panggisa sa baboy, ginagayak na naman na ni asawa yung pangluto niya dyan. Alam niyo mga mare, minsan napapaisip na lang ako kung deserve ko ba talaga tong asawa ko na to. Alam niyo yung feeling na yun na minsan napapaisip ako na ang sama-sama akong tao, pero bakit binigyan ako ng Diyos ng ganito kabait na asawa? Minsan talaga mga mare, napapaisip ako kung deserve ko ba talaga lahat ng itong nangyayari sa buhay ko. Paano ba naman mga mare sa sobrang bait ng asawa ko kahit kadarating niyan galing trabaho? Sikasuhin pa rin ako niyan. Disney princess yan. Hindi pong kahit anong iutos mo dyan at kahit napapagod na hindi mo maririnig na magre-reklamo yan. Yung kapag alam niyo nalulungkot ako, andyan siya para pasahin ako palagi. Ganyan kabait ang aking asawa. Mapalakpak na itengan yan. Pero sa totoo lang mga mare, sobrang na-overwhelm ako sa pinapakita ng aking asawa. Paano ba naman ngayon ko lang naranasan yung ganito, yung ituring kang parang Disney princess. Natatawa ako. Pero seryoso mga mare, sobrang swerte ko dyan kasi napakabait niyan. Sana kayo rin makahanap ng ganyang klaseng lalaki. So going back, habang nagluluto nga pala si asawa doon sa kusina, pumasok ako dito sa kwarto namin. Naglilinis-linis ako ng konti kasi tingnan niyo naman makalat na. Paano ba naman ilang araw na akong hindi nakakalinis dyan? May isang linggo na kasi akong medyo nahihilo-hilo sa umaga at maghapon sumasakit yung sikmura. Kaya maghapon lang ako nakahiga. At paglabas ko nga dito sa kusina, hindi pa rin siya tapos magluto. Lumabas nga muna ako ng bahay dyan at tignan nyo naman may mga nakatambay ng marites dito sa likod ng bahay namin. Nakshuta. At tingnan nyo naman si tatay nakasalampak sa lupa dahil binabalatan niya yung inyog na gagamitin nga pala sa sumang kamoting kahoy mamaya pang merienda namin. At tingnan nyo naman si tatay mga mare, halata namang hirap na hirap maupo. Paano ba naman hirap na hirap ipitin yun tiyan dahil yung tiyan niya ay kabuhanan na niya. Charot. Dito nga pala sa lugar namin mga mare, uso na nagbubuntis ay ang lalaki. Pagkatapos nga nilang igayak, lahat nakakailanganin sa pagluluto ng sumang kamoting kahoy, binilot na rin nila ito sa dahon ng saging. At ayan nga mga marites, kapaki-pakinabang for today's video. Charot. At fast forward nga mga mare, nung bandang hapon, nagkayaan kami ni asawa dito kila ate. Tatambay muna kami dito habang nag-iintay ng oras. May laro nga sila asawa ng basketball mamayang alas 6 ng gabi, kaya habang nag-iintay ng oras, tatambay muna kami kila ate. Pasado alas 8 na nga ng gabi nang makauwi kami at pagdating namin ng asawa sa bahay, kumain na rin kami ng hapunan. Kami na nga lang palang dalawa dyan ang hindi kumakain dahil sila nanay na una na kumain. Dahil anong oras na rin naman, kung hintayin pa nila kami, magugutom naman sila. At pagkatapos nga namin kumain dyan, naligo na rin kami ng asawa para makatulog na rin kami ng maaga kasi lagi na lang kami puyat. Mamaya kuhanin na kami ng liwanag. Charot. Charot-charot lang. Yun lang ang mga kaganapan namin sa buhay today. So, paano mga mare? Bye-bye na. Thank you for watching. Bye.